Super trend na nga yung mga aming tutorial video sa aking account. Meron na naman po pala tayong client na bumisita sa aming salon. Ali yung client po natin is nanggaling pa po siya from Abukay, Bataan. Mapapansin nyo yung hair ni client medyo dry sa ilalim at matagal na daw siyang hindi nakakapagpariban. Dahil nga daw, hirap daw siyang magtiwala sa mga salon kung bakit hindi siya nagpapariban. Yan naman yung nakita niya, yung mga hair creation namin ay hindi na talaga siya nagdalawang isip na bisitahin ng aming salon. Since tutorial video nga pala ito, kaya tuturuan ko kayo kung paano kami nag-a-apply ng gamot. Sa hairdresser or salon owner, mas maganda kung mag-a-apply po tayo ng gamot evenly. Ka-apply nga po pala tayo ng rebonding cream number 1, kailangan half inch away from the scalp. Mas maganda din kung maninipis yung section ninyo para malagyan lahat ng hair strand ng client nyo. Kaya naman habang ina-applyan pa namin si madam, naalala ko tuloy yung ex ko before na taga-Abukay. Kaya nga naiintriga sila kung sino daw talaga yung ex ko na yun. Sabi ko nga sa kanila, matagal na panahon na yun, kaya wag na nilang ipaalala sa akin. Kasi minsan nagchat-chat pa rin yun sa akin. Char! Ay syempre joke lang yun, baka maniwala kayo. Wala tayong jowa for today's video. Nga po pala, nag-spray water din kami sa lower part na hair or sa mga brittle na hair or sa mga hair na maninipis. Dahil kung makapansin nyo, yung lower part ni client is colored hair siya or dry hair. Kaya pag nag-a-apply po kayo ng rebonding cream number 1, mas maganda po kung wag yung papabayaang matuyutan or madry yung hair ng mga client nyo. Sabi ko nga sa inyo, mas maganda kung maninipis yung section ninyo para lahat ng hair strand is ma-applyan evenly. Dahil pag na-applyan nyo lahat ng hair strand ng mga client nyo, for sure talaga maiiwasan nyo ang back job. Minsan kasi, ayun yung nagiging dahilan kung bakit bumubuhaghag yung hair ng mga client. Bali si Madam Melody nga po pala yung gumagawa sa client natin ngayon. Man, hindi talaga din ako nagtataka kung bakit nire-request siya ng mga ibang client namin. Bali sa pagbababad nga po pala ng rebonding cream number 1, inaabot kami usually pag virgin hair ng 2 to 3 hours. Dry hair or damaged hair naman po yung hair ng mga client ay nakadepende po ito sa strand ng kanilang hair or elasticity. Kasi may mga hair ng mga client na usually in just 30 minutes or 20 minutes ay nagre-react na. Kaya ugaliin nyo mag-spray ng water or wag nyo papabayaang matuyutan yung mga hair ng mga client nyo. Mas maganda din every 30 minutes to 45 minutes ay nagre-application tayo ng gamot. Alam nyo na, to make it sure na lahat ng hair strand is maa-applyan evenly. Siyempre para ma-check na din natin yung strand ng hair ng mga client natin. Siyempre may ba-zoom in pa ako dyan para makita nyo naman talaga kung sino talaga yung gumagawa. Kaya naman yung matapos na namin ma-analyze yung hair ni client, binanlawan na rin namin siya at binlow dry. Pag blow dry nga po pala, wala naman pong required heat. As long as na matuyo nyo po yung hair ni client ay okay na yon. Mas maganda rin after ng rebonding cream number 1 ay ma-blow dry nyo talaga 100% dry yung hair ng mga client nyo bago kayo mag-proceed sa pag-hair iron or sa pagpaplansya. Sa pag-hair iron nga po pala, gumagamit kami ng MAC Hair Styler. Bali kulay gold na MAC Hair Iron nga po pala yung ginamit namin kay client. Ganda kasi yung gamitin usually sa mga damaged hair or dry hair or sa mga hair na maninipis ang hair strand. Hindi kasi siya nakakatutong or nakakangarag ng buhok or nakakadry. Dahil nga ceramic plate na din yung hair iron na to, kaya gustong gusto namin tong gamitin especially sa mga dry hair, colored hair or damaged hair. Kaya naman kung hairdresser ka, salon owner ka or future hairdresser ka at plano mong mag-avail ng ganitong klase ng hair iron na pwede mo din gamitin for daily use, ay naku be, for sure hindi kayo magsisisi dito. At sa lahat na nagtatanong kung saan pwede ma-avail yung product na ginamit namin kay client, kayo mag-alala dahil lahat ng products na ginamit namin kay client ay ilalagay ko sa yellow basket. Syempre ilalagay ko na din sa comment section yung link kung saan nyo pwede ma-avail yung product. Bali after namin siya planchahin, ito na ang naging resulta ng hair ng client namin. Mapapansin nyo, rebonding cream number 1 pa lang yan. After naming i-hair iron, ayan na ang naging resulta. Yun, sabi nga ni client, gusto niya din magpa-hair colorant at gusto niya daw mapantay yung hair color niya. Kaya naman nag-proceed na kami sa pag-a-apply ng hair colorant. Pag-a-apply nga din po pala ng hair colorant, mas maganda din po kung half inch away from the scalp. Then 30 minutes before nyo banlawan si client ay maaari nyo na din po kagad isagad yung hair colorant sa anit ni client. Bali yung unang in-applyan nga po pala namin ng hair colorant kay client yung mga virgin hair niya or yung kanyang black hair. Kaya naman yung nakita na namin kinapitan na ng hair colorant si client ay unti-unti na din namin binaba yung hair colorant niya sa lower part. Sa pag-a-apply nga pala ng hair colorant ay makikita nyo din naman po after 30 minutes to 45 minutes kung visible na po ba yung hair colorant kay client. Kaya naman yung makita namin visible na yung hair colorant kay client ay binanlawan na din namin yung hair niya. Ali kay client nga po pala ay hindi na din kami gumamit ng rebonding cream number 2. Ang after wash nga po pala ng rebonding cream number 2 or ng hair colorant ay ayan din po ang basihan kung magiging maganda po ba yung result ng rebonding session nyo. Kaya naman nung makita naming straight at bagsak na ang hair ni client, salamat po ang ibig sabihin yan. Good job po kami dyan. Dahil ang after wash po ng hair colorant or rebonding cream number 2 ang magiging basehan kung magkakaroon kayo ng back job. Kasi pag nakita nyong kulot
baluktot at buhaghag pa, ay for sure talaga na magkakaroon kayo ng back job dyan. Since maganda na nga ang kinalabasan ng hair ng client namin, kaya nag-proceed na kami sa pag-a-apply ng Brazilian treatment or ng miracle treatment. Gumagamit nga din po pala kami ng plastic dyan as alternative for cake. Sa pag-a-apply nga po pala ng miracle treatment, mas maganda po kung mag-a-apply kayo ng gamot is half inch away from the scalp din. Mas maganda din kung humanap kayo ng open space or open area. In other words, bawal po siya sa closed door or sa kulob na area. Kaya lumalabas kami mismo sa harap ng salon namin the moment nag-a-apply kami ng gamot. Medyo matapang yung gamot kaya kailangan natin sundin yung proper procedure and application ng product na to. Ang miracle treatment nga po pala yung dahilan kung bakit po namin nare-repair or nare-recover yung mga damaged hair. Napakaganda kasi nito gamitin lalo na sa mga bleach hair, colored hair, or super dry hair or sa mga hair na napabayaan or nasunog. Pag-a-apply nga po pala ng miracle treatment, mas maganda kung layer by layer or section by section po ang pag-a-apply. Since nasa open space or open area po kami, kaya gumagamit din po kami dyan ng electric fan na tinatapat namin kay client. Sabi ko nga sa inyo na medyo matapang yung gamot, kaya gumagamit kami ng electric fan. Ayan sa pamamaraan upang malesen yung tapang ng gamot na ina-apply namin kay client. Kaya naman ganun na lang din kami ka-confident kahit na super dry or sunog yung mga hair ng client namin ay hindi talaga namin tinatanggihan. Kasi kung straightening effect or recovery effect lang naman yung pag-uusapan natin ay hindi kayo papahiya ng product na to. Kaya naman after namin siya ma-applyan at binlow dry na din namin yung hair niya. Kapag blow dry, mas maganda kung sa open space or open area nyo din siya gagawin. After namin siya i-blow dry, nagdiretso naman kami sa pag-hair iron or sa pagpa-plancha. Apo pala yung miracle treatment, hindi po siya binabanlawan, binoblow dry lang po siya. Naman ito na yung naging resulta ng hair ng client namin after namin siya reband Brazilian plus color. Naman talaga sobrang tuwan-tuwa si client kasi dati lang daw napapanood niya lang daw yung mga sample hair creation namin. Tapos ngayon yung hair niya naman daw yung maaari niyang mapanood. Kaya naman sabi talaga ni client sa amin na sulit daw talaga yung pagbiyahe niya mula Abukay, Bataan hanggang sa Mariveles, Bataan. Kaya kung napapanood mo to, hulaan mo naman kung ilang taon na yung ex ko before. At syempre, kung saang barangay sa Abukay siya nakatira. Dahil pag tumama ka, kung ilang taon na siya at kung saan siya nakatira, BPM kita at magsasend ako sa'yo ng cash. At syempre, wag mo na rin kalimutan na i-share yung video na to just in case na mag-comment ka sa comment section. Thank you so much for watching and don't forget to follow.